Luzon, Visayas at Mindanao. Malagim na aksidente sa Camarines Sur. Inararo ng isang truck ang ilang sasakyan sa isang highway sa bayan ng Ragay sa Camarines Sur. 5 po ang patay sa insidente, kabilang na ang 2 batang nasa gilid lang noon ng kalsada. Mahigit 30 iba pa ang sugatan. At nakatutok si Susan Enriquez. Walang sinayang na panahon ang mga rumisponde sa aksidente sa Andaya Highway sa Ragay, Camarines Sur. Pati ilang heavy equipment ginamit para makuha ang isang biktimang pumailalim sa nagsalpukang truck at bus. Inabot ng 5 oras bago nakuha ang bangkay ng barangay captain na si Joseph Cater. Masyadong naipit, hindi pwedeng walang mga heavy equipment na gagamitin. Ayon sa mga taga roon, una raw nagkabanggaan ng isang tricycle at motorcycle pasado alas 6 kagabi. Kaya nagtungo ang punong barangay at ilang pulis para magsiyasat. Pero maya-maya pa, isang humaharurot na truck ang bumangga sa isa pang sasakyan. At umararo sa grupo ng mga pulis, pati na sa pulis mobil. Sumalpok din ang dump truck sa kasalubong na bus. Nag-overtake, hindi na nakontrol yung preno. Kaya yun, bumangga sila doon sa yung nasa lubong nilang bus. Yung truck na ito, biglang wala nang giya, wala nang preno. Tapos yun namang isang bus, papuntang Bicol. Salpukan niyang kaagad. Daming mga bata dyan. Kinukuha na sa ilalim. Kabilang sa mga nasawi si Alejandro Porca, edad 8, at Alia Liana Zarasa, edad 4, na naroon lang sa gilid ng kalsada. 2 pang biktima ang binawian ng buhay sa Bicol Medical Center. 34 naman ang sugatan, kabilang ang 3 pulis na rumisponde sa naunang aksidente. Tumakas ng una ang driver ng truck pero kalaunay sumuko rin sa mga pulis. Pwedeng i-file na case dito ay reckless imprudence resulting to multiple homicide at multiple physical injuries at damage to properties. Susan Enriquez, nakatutok, 24 oras. Sa tindi ng mga tinamo, kailangang putulan ng ilang bahagi ng katawan ang ilang sugatan sa malagim na aksidente sa Ragay sa Camarines Sur. Ang mga naulila naman, nagluluksa. Mula sa Naga City, nakatutok live si Haji Rieta. Haji. Yes, Mel, nakakalungkot nga yan dahil talagang kinakailangan pang manatili sa ospital ng marami pang mga sugatan sa naganap na malagim na pangyayaring ito dito nga sa Camarines Sur. At dahil dyan, Mel, ay marami ring mga pamilya ang ngayon ay talagang nagluluksa. Narito ang ulat. Wala na ang padre de pamilya na mag-anak na ito matapos masawi sa aksidente. Si Joseph Carte, na kapitan ng barangay, kasama sa mga inararo ng dump truck kagabi. Kasama ng pulis, nasa highway ng barangay Lower Santa Cruz noon si Cater kagabi dahil sa banggan sa isang motorsiklo at tricycle. Kasama ring nadamay at nasaktan ang isang pulis. Wasak din ang kanilang bagong patrol car. Kwento ng mga tao nandito kagabi, talagang napakabilis ng pangyayari. Itong truck na ito ay talagang biglang lumusong sa lugar na ito kung saan maraming mga tao dahil may naunang aksidente dito. At dahil sa pangyayari yon, yung ibang tao talagang pumailalim pa sa truck na iyon kung talagang nahirapan naman itong mga rescuer na alisin yung mga tao na naipit doon. At sa itsura itong aksidenteng ito, talagang walang bubuhayin nito. Labis namang nag-aalala si Lola Mercedes Arachel. Sugatan din ang kanyang anak at hindi pa raw niya nakakausap. May sugat lang sa ulo at sa kata. Dinabitan ko ang anak ko talaga. May tangan ho siya ng suwero. At saka talaga may bigis, may banpo siya dito sa ulo. Tapos dinala na ako sa ospital. Ang ganungan, hindi ko malaman kung maigi nga. Sabi nila maigi at hindi ko makita. Muntik na rin daw madamay ang buong pamilya ni Lorna Bagangan. Mabuti na lamang daw at maagang nakaalis sa kanilang tindahan na napinsala sa aksidente. Kung ano na lang po ang mapag-anuhan dahil hindi lang naman akong naperwisyo, ay mahirap man na po ang ano. Mabuti nga po yun, ganun lang hindi yung tao. Kumbaga sa buo pa ang pamilya ko na andito po kami kailang. Ang inaano ko po, yung mga kabarangay ko po, syempre, sa dami nila. Paano na lang po mangyayari? Paano na lang po sila? Sa 34 na sugatan, dito sa Bicol Medical Center dinala ang pinakagrabe ang kondisyon. 15 ang sinugod dito, 10 na ang pinauwi. Pero ang natitirang 5 biktima, kailangan daw putulan ng bahagi ng katawan. Pinakabata dito,
ay isang lalaking 70 gulang. Bago ito dinesisyon i-amputate, na pina-assess muna ito sa ibang doctors din, like yun sa mga general surgeons, no? Kung talagang wala ng pag-asang ma-save pa yung extremities. Mel, may tuturing na sharp curve itong daanan kung saan nga naganap itong aksidente at palusong kasi itong kalsadang ito. Kaya naman talaga kung mabilis yung takbo ng sasakyan at talagang maaksidente ka, lalo kapag hindi kumagat itong iyong preno. Samantala yung isang sugatang pulis naman ay critical pa rin ngayon sa isang ospital ngayon at patuloy nga ang binabantayan ng mga doktor. Mel? Maraming salamat sa iyo, Haji Rieta.